Sa panahon ng social media, mabilis maka-impluwensya ang mga litrato o video na nagva-viral, lalo na yung mga nakakaantig ng damdamin, katulad ng litrato ng isang nagtitinda ng binatog. Nagtatrabaho na ng patas at marangal na agrabyado pa. Ganito ang sinapit ng mamang ito na nagbebenta ng binatog. Nalitratuhang pinupulot ang mga nalaglag niyang paninda. Matapos daw siyang hindi lang banggain, kundi takbuhan pa ng nakadisgrasya sa kanyang tricycle driver. Nasaan na ang may gawa nito sa kanya? Paano na lang ang kanyang kita? Higit sa lahat, nasaan ang katarungan? Bariyan na nga lang kinikita ng tao, maipakain lang sa pamilya tapos peperwisyohin pa ng taong walang pakundangan at mga balasubas. Kawawa naman si tatay. Kita sa mukha niya ang pagkalungkot. Ito ang viral post na walang tigil na itinag ang aming programa sa linggong ito gamit ang hashtag KMJS. Kaya agad naming hinanap si Mamang Binatog. Natagpuan namin siya sa Santa Cruz sa Maynila. Ang 58 anyos na si Tatay Pido. Magsisimula pa lang daw sana siyang magtinda noong July 20 nung bigla na lang may tricycle na bumangga sa kanya. Kalalabas ko lang yun, 1:30, akong nabangga. Nung pagkatumba ko yung bike ko, taob na yung binatok ko doon sa may karsada. Masalamat sa loob ko dahil kasama ko yung apo ko na natumba kami dalawa sa bisikleta. Sinubukan pa raw ni Tatay Pido na habulin ang tricycle na yon, pero humarurot lang daw ito. Pinatabi ko yung tricycle driver doon sa tabi. Tapos pag lapit ko, pinilisan ka agad yung tricycle niya. Inabol ko hanggang doon sa stoplight. Hindi ko na nahabol. Nakakainis kasi hindi man lang siya tumigil para tulungan yung matanda. Kahit linisin lang yung natapon. Tas sayang din po kasi yung benta ng matanda. Wala pa akong magawa kundi pinicturean ko po si tatay at saka yung bata. Mga 30 minutes po bago dumating po yung mga tao. Sobrang nawa po ako kay tatay. Mabuti na lang at may mga tumulong sa kanya. Titingnan po natin kung nakaregister po yung tricycle niya sa MTRO, kung may lisensya po siya at kung may prangkisa pa yung tricycle niya. Hindi raw ito ang unang beses na nabiktima si Tatay Pido. Nadukutan na rin daw siya noon sa Divisoria. Naiwanan ko yung pera ko doon sa may tabi ng timba ko. Pagkapak ko sa bulsa ko, yung pera ko nandoon naiwan. Pagbalik ko, sinabi yung ali, ay tay, dinukot yung pera mo lahat. Ang kinuha yung mga papel, tapos tumakbo na yung bata. Wala rin daw siyang kalaban-laban nung minsang napagbintangan ng kidnapping. Sa totoo lang yun, inangkas ko yung bata dahil sunod na sunod sa akin. Inatid ko tun sa kanila. Sabi ko sa bata, bumaba ka na para makapagtinda ako. Ang sabi yung mga barangay baka pininta mo. Sabi ko sa kanila, hindi ko kayang ibinta yung bata dahil ako'y pamilyado rin. 4 na anak ko, kako, hindi ko pwedeng ganun para akong nagbinta ng anak. Kahit daw inosente siya, nakulong pa rin siya ng halos 3 buwan. Nakalaya rin si Tatay Pido. Na-trauma man siya sa nangyari. Hindi naman ito naging dahilan para lumayo ang loob niya sa mga bata. Mapagmahal talaga si tatay sa amin lahat. Tsaka hindi na mamalo yan si tatay mulat mula pa lang. Yung mga apo niya, malapit talaga sa kanya. Ibibigay niya lahat yan. Kahit yung naiipon niya, basta pag nangingi yung mga apo niya, sige lang siya ng sige. Hindi siya madamot talaga. Binubuhay niya ngayon ang kanyang pamilya sa pagbebenta ng binatog na siya mismo ang naghahanda. Ito 6 na oras na maluluto tumayin. Gamit ang kanyang lumang bisikleta, pumupunta pa siya ng Divisoria para bumili ng nyog. Saka lang talagang magkayot pag ganito. Kasi hindi namin magamato eh. Kapag handa na ang lahat, gagayak na sila ng kanyang panganay na si Lovely para magtinda. Si Tatay Pido naglalako gamit ang kanyang bike. Habang si Lovely naman, dala-dala ang kanyang kariton. Kapag nauubos daw ang kanyang paninda, kumikita si Tatay Pido ng humigit kumulang 2,000 piso. Ang 600 pesos dito, puhunan para sa susunod na araw.
Tubong Pangasinan si Tatay Pido. Lumuwas ng Maynila para dito makipagsapalaran. Mahirap ang pera doon, dito. Kahit mga bata, nakakabili sila ng 5 piso, 10 piso. Kasi dito ang magandang hanap buhay kaysa yung probinsya namin. Ang kanyang misis at 4 pang mga anak naiwan daw sa Pangasinan. Hindi ako makatulog ng gabi dahil sa kanila yung magina. Kaya naisip ko na lang na lumuwas dito sa Maynila para sa kanilang paghanap buhay ko. Kahit mahirap maghanap ng pera, nagtsatsaga lang ako dahil sa kanila. Gusto ko lang, matulungan ko lang yung anak ko para may padala namin sa Pangasinan. Kaya minsan namimiss ko sila yung 3 kong anak at asawa ko. Hanggang nakilala ni Tatay Pido ang di manoy nakabangga sa kanya. Ang dalawa nagharap sa barangay. Bakit mo naman tinakbuhan si tatay? Dapat tinulungan mo siya. Sensya na, tay. Nataranta lang po ako, hindi rin po alam gagawin ko. Napatakbo lang ako ng mga tropa na, kaya tumakbo na po ako, tay. Yan ang gusto kong tumulong sa akin na dumakit yung binato ko para walang sama ng loob. Pero alam mo, hinabol ka niya. Hindi rin po. Inaabol kita, pero ang bilis ang takbo ng tricycle mo noon. Kaya hindi kita nahabol. Diretso ka na lumiko doon sa may stoplight. Eh, madali lang naman akong makausap eh. Kung wala siyang pambayad, di okay lang sa akin. Kung nakiusap ka sana, di wala na yun. Kung may pambayad siya, okay lang. Kahit Kaya nga po, unti lang. magkakaroon po tayo ng, dito, ng kasulatan. Maghuhulog po siya para dun sa na-damage ng paninda niyo po. Kaya sa akin, wala na akong galit dahil nakita ko na yung nakabangga sa akin. Mababayaran niya ako sa pagkatapon ng binatok ko. Nalaman namin, may diferensya ang kanyang kaliwang tenga. Sinamahan siya ng aming team sa isang espesyalista. Nakita natin na yung parehong eardrum niya basag. Indikasyon nito, lalo na lumitaw sa history niya na meron siyang recurrent ear discharge o yung paglulugaan ng tenga. Indication to na meron siyang chronic otitis media. Ito yung recurrent siya na nagkakaroon ng infection sa tenga. Gawa nga ng hindi niya napapacheck up, hindi to nare-resolve. So nangyari, yung infection, nakain na yung eardrum niya, tsaka yung mga buto niya sa tenga. Ang next step natin is mag-hearing test tayo. Kailangan nating ma-determine kung gaano kababa yung hearing loss niya. Kasi depende doon sa degree ng hearing loss niya, doon tayo magbe-base ng treatment natin. Para hindi na rin siya mahirapan pang magpadyak ng kanyang lumang bisikleta, meron siyang brand new bike at mga bagong gamit sa pagluluto. Tay, may gift po kami sa inyo. Hey sir, may nakapagbalita ho kasi sa amin na hit and run initially kayo ng tricycle, ano? Eh, na hit and run ho ako dati. Sana ho, makapag-helmet rin ho kayo. Kasi ito ho yung pinaka-importante pag ma-road crash kayo, may helmet. Papasalamat po ako sa kanila na tinulungan nila ako sa paghanap buhay ko. Kaya binigyan ako ng bike at saka yung mga gamit na ganito. Ang masaklap na katotohanan, hindi sa lahat ng pagkakataon patas ang mundo. Gayunman, gumagawa pa rin ng paraan ang tadhana para ang mga nasa ibaba makatikim maski papaano ng kaunting ginhawa.